Hi, good morning ka-coffee. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Japan ka-coffee. Siyempre, pag nandito ka, isa sa nakakamangha kapag nasa Japan kayo, mapakinggan mo po yung mga kwento ng mga kababayan nating Pilipino na yung iba citizen na, yung iba resident na. Marami silang magagandang kwento dito ka-coffee, nakapupulutan natin ng aral. Ngayong araw, nakuswerte na naman tayo. Nakausap na naman po natin si Ma'am Eden na kumbatikan na ito dito ka-coffee sa Japan. Kung may mga tanong kayo sa kanya, ayan, i-comment nyo dyan sa comment section. Baka matulungan din po tayo ni Ma'am Eden. Kung paano kayo mamuhay dito sa Japan, tanungin nyo na po siya. Sige, dito na tayo kay Ma'am Eden. Ma'am, ayan, next naman si Ma'am. Kumusta Ma'am? Kumusta po dito? Okay lang, mabuti. Hello po sa inyong lahat sa mga viewers ni Ka-Coffee. At sa akin din po sa Shahani Glamorosa Vlog. Kumusta po kayo dyan? Ma'am, ilang taon na kayo dito sa Japan? At ano po yung ginagawa ninyo, pinagkakaabalahan dito sa Japan? Actually, dito sa Japan, bali, nasa 20 years na ako dito. Ganon. Anong pinagkakabisihan naman ni Miss Eden? Ayun, mayroon ako. Kasi tatrabaho sa food company dito sa Japan. Pero alam mo na dito sa Japan, kung wala kang mga sideline, wala kang diskarte sa buhay, mahirap mamuhay. Kasi unang-una, 'di ba, mataas ang standard of living dito sa Japan. Then aside from that, yung tax nila napakataas. Mataas kasi yung tax dito, lahat babayaran. Pero mapapakinabangan mo naman pagdating ng araw. Pero convenient mabuhay dito, no? Kahit malaki yung tax, maganda naman yung mga benepisyo na nakukuha ninyo. Oo, okay naman. Hindi pareha sa atin. Anong nyo Ma'am? Parang napansin ko parang nag-online selling kayo ngayon. Isang diskarte, no? Isang diskarte. Oo, meron din ako yung selling, yung mga on selling ko. Pero ang kinukuha ko kasi yung mga mura lang na, yung parang pang masaba para lahat maka-afford na bumili. Kasi kung mamahalin ang bibilhin mo, yung mga may kaya lang or mayayaman lang ang pwede. Samantalang yung mahihirap, hindi sila makakabili ng signature. So, nag-prepare ako na kumuha ng kunin yung quotes. Mga coach. Mga quotes. Kasi yun ang mura, mga quotes. O kaya, Michael Kors, yan. Okay. Ka-coffee, nakita ko kasi yung mga produkto ni Ma'am. Hindi lang namin dala ngayon sa interview namin. Pero mga imported, mga branded po yung mga bag na ipinagbibili niya. No? At mura. Kasi tayo minsan, syempre pangarap din natin magkaroon na medyo syala-syalang bag. No? Sa mga okasyon, medyo mahal, di natin afford. Pero nakita ko yung kay Ma'am. Halimbawa ito, pakita ko sa inyo. Wala yung mga samples ni Ma'am pero isa lang yan. Halimbawa yung Gucci. Mabibili mo siya ng mura. Tapos ang ganda pa. Hindi pa siya yung last pag, hindi pa siya yung gamit na gamit. Na, alam mo yon, parang bago pa. Actually sabi ko nga kay Ma'am, pa-order din ako. Yung panlalaki naman, di ba? Kasi very affordable na. Ang target ni Ma'am, yung medyo hindi masyadong mga expensive, mga Coach Ma'am, no? Mga Coach, kasi hindi masyado mahal. Tsaka yung Michael Kors. Ayan, Coach and Michael Kors. Pero kayo sa Pilipinas niya, Ma'am? Na, halimbawa, nasa Pilipinas sila, gusto pwede sila mag-order sa akin, hindi papadala. Kasi yung iba naman, pwede mag-order, hindi papadala. Pero sila magbabayad sa tracking. Kasi mura na bigay ko sa kanila. Pag galing sa Japan? Galing sa Japan. Usually, baka mahal naman ang niyan. Hindi naman, mura. Anyway, yung gustong mag-order, kasi pauwi ako ng December 21, paki-message na lang dyan kung anong gusto nila. Pakitingnan doon sa Eden's Love Item. Okay. Mayroon akong Facebook na Eden's Love Items. Tapos yung Facebook account ko. May Facebook account kasi ako. Pwede nila Love Items. Eden's Love Items. Spelling ka-coffee. E-D-E-N-C-E. Love Items. Eden's Love Items. Ayan, patulong tayo kay Ma'am. Sige Ma'am, proceed na tayo sa ating main topic. Napansin ko lang Ma'am ha, ang dami pong mga Pilipina na nandito po sa Japan, mga single. Yeah, mga single. Sige, usapang single tayo. Usapang single, sige. Bakit kaya ganun Ma'am? Marami na ako nakakausap na parang single sila na mga Pilipina. Kasi depende siguro sa alam mo, minsan lahat tayo may kanya-kanya tayong pamumuhay, di ba? Minsan may times na unahin na natin yung sabihin walang swerte. Kasi di ba sabi nila, pag swerte ka sa lahat ng bagay, when it comes to love life, fail ka. So, ikaw Ma'am, swerte sa lahat ng bagay? Sa lahat ng bagay, pero when it comes to love life, wala. Aww. Oo nga, promise. Anyway, di pa naman siguro uli ang lahat. Kung sino ang single dyan, naghahanap ng forever, available ako. PM is the key. PM is the key. Bili na rin kayo ng product ni Mama. Yan. DM is the key. Diba? Bili na rin kayo ng product ni Mama. Eden's Love Items. Ma'am, bakit? Bakit kaya? Bakit
Kasi hindi lang ikaw yung nakausap ko dito eh. Marami na sila. Na parang, ano ba yun? Dahil yung pamilya nila sa Pilipinas ang iniisip or ayaw ng stress? Siyempre, unang-una, siyempre meron tayo na, di ba sa mga ano sa Pilipinas, meron tayong, kumbaga, hindi naman totally obligasyon. Parang nakasanayan na natin in our culture na pag once tayo, kumbaga, meron tayo, yung pamilya natin kailangan din na meron din. Di po ba? Yun naman talaga ang ano natin. At bukod doon, siyempre gusto rin natin na magkaroon tayo ng sarili natin. Kasi pag nagkaroon ka rin ng asawa mo or may kasama sa buhay, hindi naman lahat makakaintindihan, maunawaan. At when it comes naman sa mga ganyan, minsan sa in-laws din, hindi magkakasundo, mga ganun ba? Pagdating naman sa mga Japanese, syempre may mga maraming Pilipino dito, may mga asawa pong mga Japanese. Kumusta po yung romantic relationships nila? Kung ano kalamig ang Japan, yun din. As on my own experience. Personal experience siya personal ka-coffee. experience. Kung gaano kalamig dito sa Japan, naka-jacket tayo ka-coffee. malamig. Ganon din daw kalamig magmahal ang mga Japanese. Bakit ma'am? Sige ma'am, bigay kayo ma'am ng specific example. Bakit Kasi nasabi? alam mo, kasi sa mga Hapon, kasi saka isa pa hindi sila showy. Nawala. Parang okay lang sa kanila yung ganyan. Meron naman pero siguro kung mabibilang mo lang. May okay. Ibig sabihin ng hindi showy ma'am, hindi nag I love you. Wala hindi, silang ganyan. hindi kagaya sa mga Pilipino, mga Pilipino eh. Kasi ang Pilipino I love kasi you-an eh. masyadong very romantic. Pero wala akong swerte kasi sa mga sorry to say. Anyway, kung sino ang nanonood dyan at may balak, still available. Pero mas gusto mo Pilipino? Depends sa if God's will. If God's will. Mm-hmm. Pero yung mga Japanese ba, sila, good provider. Halimbawa, meron kang anak good sa kanila. provider sila. Good provider. Kaya lang may times din na nagsasawa sila or minsan may makikita ka rin minsan na kagaya naman ng asawa ko, super naman talaga siya, mabait siya. Sobrang kabaitan naman. Naging tanga yung kinalabas. Hindi sa akin. Hindi sa akin. Kasi nga super bait siya. Lahat na lang ginagawa niya. As in, mag-arantor ka sa mga tao. Mga ganyan ba? Mm-hmm. Mabait naman. Pero Mabait ano siya. ma'am, usually may mga kwento rin sa atin na kapag ang asawa mo ay Japanese, parang concern factor sa kanila yung pagbibigay mo ng tulong sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Na-experience mo yan ma'am? Kasi ako nga naman noon, hindi kasi, iba naman kasi yung sa hindi ko kasi siya na-meet dito eh. Sa Africa ko na siya na-meet. Japanese, pero sa Africa? Oo. Okay. Kapitan ka sa barko siya, tsaka dati, manager siya ng Starkist Tuna, yung malaking company doon. Mm-hmm. May anak po kayo? Mayroon 2. Ilang taon na po? Nurse na yung anak kong panganay. Yung bunso ko is sa IT. Nasa Shinjuku, Ikebukuro, nagtrabaho sa iyo. Yung anak ko sa hospital. Pero paano yun ma'am? May communication pa kayo sa Japanese husband niyo? Ex-husband? Friends. Yes, we're friends. Friends. Okay. Yeah. Bibigay siya ng sustento? Hindi na kasi separate na tayo. Divorce na kami ng matagal. Pero may mga family bonding kami na kasama siya. At may yung mga anak niyo po? Pati yung mga anak ko. Kasi yung mga anak ko pumupunta lang sa bahay. Kasi mag-isa na lang ako. Kasi alam mo naman dito sa Japan, when it comes na mag 18 years old na yung anak mo, magiging dependent na yun. May sarili na siyang buhay. Oo nga napansin nga rin namin yan ka-coffee na parang ang kwento sa amin 20. Pag 20 years old na. 18. 18 pala. Hihiwalay ka na. Hindi ka guys sa Pilipinas. May anak ka na sa lahat-lahat. May apo ka na. Nakasandal ka pa rin sa nanay mo. Dito hindi. Yung mga anak ko ganun. Yun nga lang, medyo malungkot kasi malungkot, kagaya ko, yung anak ko kasi, iniwanan ako, umalis yung anak ko, na siya, bali 20. 1 year mahigit pa lang siya. Nagsarili na siya, nandiyan sa Ikebukuro. Yung anak kong babae, si Iwatsuki, nurse siya doon sa clinical hospital. Medyo nakakaano ka coffee. Minsan nakakatawa pag-usapan, no? Pero syempre, paano yung mga sitwasyon na magkakasakit ka, di ba? Kanino katatakbo? Sino magdadala sa'yo sa ospital? Naranasan mo na yun, no? Paano yung... Mag-isa lang ako kasi kagaya nung nagkasakit ako ng corona, ang tumawag yung anak ko kasi wala siya sa yung anak ko, yun ang tumawag. Ako kasi mag-isa lang ako sa bahay nung time na yun. Wala talaga. Tapos sino nagbantay sa inyo sa ospital? Wala, ako rin. See? Yan ang isang problema ka-coffee. Kaya importante meron kang katuwang sa buhay, may kasama ka sa buhay. Yun nga, masaya din kung meron ka sana. Pero depende kung yun na talaga ang magiging forever mo. Pero wala daw forever, di ba?
Hindi pa natin. Di ba mayroong yung forever, di ba? Diamond meron. Pero sa forever, malabo siguro. Ewan ko, siguro depends sa situation. May nakwento sa amin si ma'am kanina kasi habang nagbe-breakfast kami, parang tumatak sa isip ko yun eh. Sabi niya, parang wala siyang gana kumain sa umaga, no? Kasi wala naman siyang kasabay kumain. Oo. Tapos kanina kumakain kami, kasama ko yung mga kasama ko, si Derek Oven, si Tita Bibi at si Brian. Nainganyo siya, nakijoy na rin siya. Oo. Ano sa pakiramdam yun, ma'am, na parang pagdating mo ng bahay, mag-isa ka kakain, sa labas ka na lang or hindi ka na lang kakain? Hindi kasi madalas mag-isa ako, diba? So, ano na lang ang ginagawa, minsan natutulog na lang para minsan or else naggagawa ako ng kung ano na mapaglibangan ba. Para lang dumaan yung oras. Kaya mas gusto ko pa nagwo-work ako ng Monday to Friday. Then yung mga free time ko, nagsisend ako ng yung mga items, yung mga pang online sa mga friend ko or nagpo-post ako. Ganon ang ginagawa ko para dumaan ba yung oras. Kasi parang ang bagal. Then Saturday and Sunday, routine ko na talaga yung mga events. Nag-ano ko ng mga events, ganyan. Actually, nandito kami sa Japan para sa World Class Excellence Japan Awards. Isa po itong award-giving body, no, na organized by Ma'am Emma Cordero. So parang napapansin natin si Ma'am Eden, lagi siya nandito. Kasi pampalipas din nila ng oras yan. Kasi banding din yan with the Filipino community. Kasi imagine mo, nagtatrabaho ka all throughout, Monday to Friday, Sabado. Kaya yung mga nag-online selling din, ng mga OFW, tangkilikin din natin Coffee sa totoo lang kasi malaking bagay po ito sa kanila, dagdag kita sa kanila and parang nagiging libangan na lang nila. At yung mga kamag-anak sa Pilipinas, hindi yung hingi lang kayo ng hingi sa mga kamag-anak nyo dito, kumustahin nyo rin po sila, di ba? Oo, ganun. Sige ma'am, mensahe nyo na lang po sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. So kung sino man na gusto nyong bigyan ng mensahe. Siyempre, mensahe ko lang sa lahat na sana yung pinapadala sa atin, sana bigyan natin ng halaga. Kasi hindi ganun daling kumita ng pera sa abroad. Lahat talaga ay paghihirapan at kailangan mo din ng diskarte sa buhay kung gusto mo talagang makaangat. Okay, nakakagandang mensahe ito, ni Ma'am Eden. Marami tayong napulot ngayon ka-coffee. Last time na-interview na natin si Ma'am, pero may mga bago siyang insights ngayon. Thank you Ma'am Eden sa pagbabahagi po ng inyong storya. Ka-coffee, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, please click lang po na subscribe dyan sa baba. At nasa Facebook po kayo, like and follow po sa ating Facebook page. At punta na rin po kayo sa Facebook page ni Ma'am Eden. Eden's Love Items. Meron Siyahanig Glamorosa Vlog. Okay. Yung aking Sige ma'am, ano po ulit yan? Siyahanig Glamorosa Vlog. Nasa YouTube yan, yung Facebook? Ang YouTube ko. Sa Facebook ko kasi nakalagay din yun ang Facebook ko kasi Eden Cas Encinas. Okay, Eden Cas Encinas. Tapos Siyahanig Glamorosa naman sa YouTube, no? Sa YouTube ko. Pero ang ko kasi yung sa online selling is yung Eden's Love Items. Eden's Love Items. Pwede nyo siya message din doon no? Okay. Tingnan nyo ka-coffee yung mga products. Kasi ako mismo nakita ko, may mga nagugustuhan niya ako doon ka-coffee at ang mura, no? Ang laki ng tipid. Siyempre. Pwede nila akong i-message doon, then kung interesado sila, pwede siya magtanong ng kung magkano yung price or magpapabili kasi December 21 pa uwi ako. December 21 uuwi si ma'am. So, pwede kong dalhin yung kanilang mga orders. So, kung may mga interested, pwede nyo rin ako i-message Or pwede rin sa'yo ka-coffee. Ididiretso ko kay ma'am or pwede dumiretso na kayo kay Ma'am Eden. Hindi ako lang kung sa yung mga mga fans and viewers mo pwede sa'yo, then pwede magtanong sa'yo, send ko sa'yo yung mga Okay, sige. Legit naman yan si Ma'am Eden. O siya, sige, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye, agkapit tayo. Okay. Galing.